Coach Chot Reyes ang tila bentahe ng Barangay Ginebra sa bakbakan sa finals kumpara sa TNT Tropang Giga. Ibinida naman ni Coach Tim ang ginawa ni Coach Chot Reyes kahit tila kulang sa tao ang kanyang kupunan at ang tila magiging bala ni Coach Chot Reyes sa finals versus Ginebra lumabas din sa nasabing interview. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated matapos bakbakan ng rain or shine at kuhanin ang unang pwesto sa finals ng PBA Commissioner's Cup. Inilaglag ni Coach Chot Reyes ang balitang ayon sa kanya ay hindi na sikreto ang makipagbakbakan sa Barangay Ginebra sa finals. Sa kanyang pahayag ay tinura niya ang kahandaan ng Ginebra sa laban habang tila dihado naman umano ang kanyang grupo. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Coach Chot sa report ni Jonas Terrado ng Inquirer. Hindi ako naniniwala na sikreto pa rin na maglalaro kami kalaban ng Barangay Ginebra. Alam nating lahat kung gaano kalakas at kalalim ang team na yan. Ibang team ang Ginebra kaysa sa rain or shine. Bakit kami sa series na kulang kami ng isang tao habang sila nadagdagan ng 3 mula nang huli namin silang makalaban sa finals. Kaya malaking hamon to sa amin. Kaya titingnan at aalamin namin kung paano namin ihahanda ng mabuti ang aming mga sarili. Grabe naman si Coach Chot ha. Hindi pa natatapos kasi yung bakbakan ng Ginebra at Northport. Nasa isip niya na kagad yung Barangay Ginebra. Pero sa tingin naman natin kasi nagpakatotoo lang si Coach Chot Reyes eh. Parang wala naman natang umasa na mapupunta talagang Northport sa finals, lalo na nung mag 3-0 ang Barangay Ginebra, di ba? Anyway, doon tayo sa pahayag ni Coach Chot. Nakakaiba ngayon ang Ginebra kumpara nung huli nilang makaharap sa finals. Nung time na yon, andon si Jason Castro. Ngayon wala na siya. Malaki ang role na ginampanan ni Dabler doon. Nanalo sila doon. Ang totoo, pangalawa yon kasama si RHJ. Pangalawa din talo ni Justin Brownlee at ng Barangay Ginebra habang kasama ng TNT si Ronde Hollis Jefferson. May mga injured players ang Barangay Ginebra noon pero ngayon buong buo na sila, di ba? Dagdag pa si Troy Rosario na malaki naging ambag sa Ginebra ngayong conference. Ito yung tumatakbo ngayon sa isip ni Coach Chot. Kung titingnan mong mabuti, may point naman siya talaga. Posible kasi mas malaki ang effect ng pagkawala ni Jason Castro sa kanilang hanay. Iba yung maturity na pinakita ni Castro sa nagdaang kampyonato versus Ginebra na nakarang conference at iba rin yung maturity na pinakita niya ngayong conference bago siya na-injured, di ba? Pero ang sisti kasi nakapasok pa rin sila sa finals kahit wala si Jason Castro. Of course, tama si Coach Chot. Iba rin ang rain or shine sa Barangay Ginebra. Pero para sa akin, diskarte ng coach ang magpapanalo ng bakbakan eh. Siyempre may role ng players pero hindi maikakaila na coaches ang magdidikta ng laban. Kaya para sa akin, mananalo ang team na makapag-execute ng maayos ng kanyang game plan mula sa kanyang coach. Kung paniwala si Coach Chot Reyes na mahirap kalaban ng Ginebra sa ngayon kumpara nung nakarang conference, naniniwala rin si Coach Tim Cone na mahirap kalaban ng TNT Tropang Giga. Sa kanyang pahayag ay binigyan din nito ang ginawa ng grupo ni Coach Chot sa kabila ng pagkawala ni Jason Castro sa hanay. Narito ang kanyang paglalantad. Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Jerry Ramos sa Spain. Nakita mo ang ginawa ng TNT? Sobra sila. Hindi alam ng karamihan kung gaano kagaling si Coach Chot Reyes. Magaling siyang coach. Nawala sa kanila si Jason Castro, di ba? Pero nagpatuloy pa rin sila dun eh. Naglalaro sila ng ganong sama-sama at may ganong effort. Lalo na sa depensa. Eto na sila, di ba? Palitan na sila ng papuri eh. Pero alam natin sa dulo ng bakbakan, mananaig talaga ang isa sa kanila. Alam natin na pareho silang mahusay na coach. May mahuhusay na player. Kaya tingin natin talaga, yung team na mabilis mag-adjust at mabilis makapagkasa ng ginawang game plan ng kanyang coach, yun ang tatanghaling kampiyon. Of course, malaking factor dito yung kanilang imports, si RHJ at si Justin Brownlee. Buhay ulit ang rivalry nilang dalawa. Kung maalala natin, bago magsimula ang conference, hindi pa sure kung tatanggapin ni Brownlee ang alok ng Barangay Ginebra na siya na ulit yung magtitimon bilang import. Kasi nga, may mas malalaking import na darating nung time na yon. Pero eto na siya, nasa finals na sila ulit, di ba? Tapos sila na ulit ni RHJ. So bukod sa coaches, bentahe rin at makikita ng lahat kung kakayanin na bang itakas ni Justin Brownlee ang kampyonato para sa Ginebra. 2 beses na kasi siyang tinalo ni RHJ kaya tingin natin kung medyo may pressure kay Coach Tim Cone dahil sa ipinamalas na galing ni Coach Chot Reyes ngayong conference, matindi rin ang nararamdamang pressure ni Justin Brownlee. Hindi biro ang matakasan ni RHJ ng 2 beses. Sa parehong Governor's Cup po yun, di ba? Kaya sa palagay natin, mas magiging agresibo dito si Brownlee habang si RHJ, kalmado lang to dahil alam niya na kaya niyang tapatan ng ilalabas ni Justin. Walang dudang magiging mainit ang bakbakan ng Barangay Ginebra at TNT Tropang Giga sa Best of 7 ng PBA Commissioner's Cup. Sa pinakahihintay na salpukan ay muling sasandalan ni Coach Tim ang kanyang triangle offense habang si Coach Chot ay magbabase sa kanyang depensa.
Depensa na hindi kinaya ng rain or shine sa kanilang best of 5 sa semis, ayon na rin kay Coach Chot Reyes. Narito ang kanyang huling pahayag. Tutukan natin si Coach Chot sa report ni Olmin Leyva ng Fieldstar. Sa laban namin ngayon sa rain or shine, nagpakita talaga kami dito ng puso at lakas ng loob. Sobrang close ng series na to alin man pwedeng mangyari. Pero sa dulo, yung kakayahan naming pumigil ang pagkakaiba sa serye na to. So, depensa talaga, di ba? Yun ang bala ni Coach Chot Reyes, hindi lang sa nagdaang semis, kundi dadalahin niya yan sa paparating na finals or yung best of 7 series nila ng Barangay Ginebra. By the way, magsisimula ang best of 7 sa March 14, 7:30 po yan sa MOA Arena. Game 1 po yun ha, yung Game 2, March 16, 7:30pm pa rin sa MOA Arena pa rin po yan. Game 3 sa March 19, 7:30pm sa Field Sports Arena. Yung Game 4, March 21 po yan, 7:30 awarding ng Best Import at Best Player of the Conference. Pagkatapos ng awarding, magsisimula po yung laban. Kung kailangan, meron pa tayong Game 5 sa Araneta po yan, 7:30pm, March 23 po yan, Sunday. And kung kailangan natin ng Game 6, sa March 26 po mangyayari yan, Wednesday po yan ha, 7:30pm sa Araneta pa rin po yan. And kung kailangan pa rin natin ng Game 7, March 28 po yan. Sa Araneta Coliseum pa rin po siya, 7:30pm. So balikan natin ang pahayag ni Coach Chot, yung kanyang depensa. Kung may tatali nila ang Barangay Ginebra o hindi makararating ng 100 points ang Barangay Ginebra, mananalo sila yung TNT. Sa isang side, kung makalagpas ng 100 points ang Barangay Ginebra, matatalo yung TNT. Kaya kakailanganin nila yung malagkit na depensa sa bawat laban talaga. Sa panig naman ng Ginebra, kakailanganin nila hindi lamang ang matinding opensiba, kundi kailangan din nilang limitahan ang galaw ni RHJ na kumamada ng 42 points sa huling laban ng rain or shine na TNT. Palagay kasi natin, kung hindi nila mapipigil si RSJ, mahihirapan ang Barangay Ginebra, lalo na kung puputok si Pugoy at si Octano sa tres na baluarte nila sa bawat bakbakan. So guys, maraming salamat.